Pisces, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong 2024. So, this is your reading. Pwede nyo rin pong panoorin yung inyong moon, rising, and Venus sign para mas kumpleto yung mensahe sa inyo para ngayong taon na ito. So, tignan natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin. Cleanse muna natin yung space mo, yung energy mo, and yung ating mga cards. This is for you, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay, tignan natin. Meron ba nag-aalaga sa inyo dito ng mga cactus? Yun kasi yung naririnig ko ngayon eh. Okay, so tignan natin ano ba yung energy. Spirit Guide, ano po ba ang energy ni Pisces ngayong taon na ito? We have holding back. Ayan, dahil kayong pinipigilan dito mga emotion. So, nako, siguro yun yung iwasan ninyo na moron kasi parang sama ng loob yung nakikita ko dito, Pisces. So, iwasan ninyo na sumama yung loob ninyo sa mga tao. Ayun, I should have expressed myself better. So, yan, napapangunahan kayo dito. Maaaring mapangunahan kayo ng emosyon ngayong taon na ito. Kaya, yun yung wag nyong hahayaan kasi sobrang magiging destructive yung mga pwedeng mangyari sa life mo or the way na makipag-usap ka sa mga tao. Oo. Kasi, yun nga, sabi nga dito is, hindi mo ma-express ng mabuti yung gusto mo talagang sabihin kasi pwedeng nagagalit ka kagad, mainit yung ulo mo. So, napapangunahan ng emosyon. Yun po yung pinakaiwasan ninyo. Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po yung energy natin? Energy natin for Pisces, Spirit Guide. Tapos, hindi ko alam kung meron dito. Regarding wax. Okay, iba-iba yan, di ba? Pwedeng yung wax sa katawan, pwedeng wax na kandila, or panglinis. Ayan, hindi ko lang alam kung ano yung kaugnayan nun sa inyo. Hindi ko alam kung may nagbe-business ba sa inyo ng regarding sa mga wax or main ingredients ng inyong business is wax. Tingnan natin, Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin. So, yan yung mga ilan sa mga napipick up ko. Sinasabi ko sa inyo. As we go with this reading, is yan. Kung ano yung mga mapipick up ko, sasabihin ko sa inyo. Tingnan natin. Energies pa po, Spirit Guide for Pisces ngayong taon na ito. We have 6 of Cups. Ayan. So, madami kayong namimiss dito. Mga tao, mga ginagawa ninyo before. So, may mga parang limitations kasi yung iba po sa inyo dito. Ayan. Or pwede rin nga, may namimiss kayong ditong tao. Could be, eto, X-energy kasi to eh. May namimiss pa ba kayong X, di pa kayo nakaka-move forward? Kasi pwedeng siya yan, no? Siya yung lumalabas dito na energy. So, I mean, you are into this person pa rin hanggang ngayon. So, yun kasi yung pinapakita dito sa atin. Okay, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo, Spirit Guide. Tapos, din pala, meron kang mga babalikan dito na mga, sabihin natin, mga lugar na napasyalan mo na before, napuntahan mo na. So, pwedeng balikan mo siya ngayong taon. Tignan natin. We have the High Priestess. Ayun nga, sinasabi nga sa'yo dito ni Universe na wag emosyon ang papaganahin mo lagi ngayong taon na ito. So, isip po. Ayan. Pero syempre, ayan. Tapos, meron din akong nakikita dito, pwedeng magbabalik school yung iba sa inyo. Or kung hindi kayo to, pwedeng isa sa family members nyo magbabalik school. Pwede rin na anak nyo or apo nyo ito. Tignan natin, Spirit Guide, ano naman yung energy sa paligid mo? Ano po ang energy sa paligid ni Pisces? We have the Emperor. Okay, so maraming tao dito sa paligid mo ngayon is parang kung makautos, wagas. Ayan, yan yung energy. Tapos, pwedeng may mga umuunlad talaga yung buhay, Pisces. Ayan, napapansin mo yan. Nababago yung antas ng buhay. Marami dito. Tapos, marami din dito sa paligid mo, magaling makisama din naman at the same time. We have the world. Ayan, may mga celebrations. Ang dami talagang isi-celebrate. Sabi ko nga, umaangat yung buhay nung mga nasa paligid mo. Siguro nabe-bless mo sila ng ng light mo. Yes. Ayan yung nakikita ko dito. Tingnan natin, okay? Paano ka ba maaapektuhan nito? We have King of Wands. Alam mo yung may inspire ka sa kanila. So, hindi lang pala sila yung may inspire sa'yo. Ikaw din may inspire ka rin sa kanila para mas pagbutihin pa yung life mo. So, mga good good intentions, good people, yung mga nakapaligid sa'yo ngayong taon na ito. So, talagang piliin mo din naman, di ba? Kung sino ba yung mga tao na parang magkakaroon ng access sa life mo.
Tignan natin. Pero ayan o, magaganda yung intention. Mai-inspire ka talaga, mamomotivate ka dito sa mga taong ito sa paligid mo. So, di ba, parang, di ba, pag ano tayo, pag low vibrational tayo, kapag unevolve yung mga tao, ang una nyo kagad maiisip dito, ay, naiinggit ako. Parang ganun. Pero dito hindi eh. Mamamotivate po kayo. Mas titignan ninyo yung positive side kesa sa negative side. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Okay, your lucky number. Ito yung mga mapipick up ko. 33, 32, 19, 8, 26. Ano pa po, Spirit Guide? 41, and 39. Ayan yung mga lucky numbers mo. At lucky day mo is Tuesday. At ang lucky color mo is blue and red. Ayan. Tignan natin, Spirit Guide. Ano pa po yung mensahe natin? So, blue is for throat chakra yan. Kaya talaga, express mo yung mga gusto mong sabihin para ma-unblock, no? Yung iyong throat chakra. At saka yung root chakra mo naman is about yan sa mga decisions mo in life ngayong taon. Tignan natin, pagdating po sa career, Spirit Guide, ano po yung energy pagdating sa career? We have the moon. So may completion tayo dito. Meron ka mga tatapusin. Ayan po. So baka mayroon kang mga pinipigilan dito na mga opportunities. I mean, ikaw talaga yung pumipigil kasi, ayan o, parang nire-reach ka na ng mga opportunities pero dahil hindi pa tapos yung kontrata mo, ang dami mo pang ginagawa, so hindi ka maka-oo. Okay, tignan natin, Spirit Guide. Okay. Para sa mga may current job, we have the Magician. Ayan, so tahimik lang kayo dito. Siguro nga, mas maganda, Pisces, is manahimik kayo ngayong taon na ito. Lalong-lalo na pagdating sa mga plans ninyo regarding your trabaho, ganyan. Kasi mas magagawa at mas mapagtutuunan ninyo ng pansin yung inyong mga gawain dito, yung trabaho, yung career po ninyo. Kasi walang makikialam masyado sa inyo. Tignan natin. Okay, para naman po sa mga naghahanap ng trabaho, we have Page of Swords. Ayan po, yung iba sa inyo may pag-travel kayo dito abroad, yun yung pinapakita. Some of you, pwedeng wala pa yan sa isipan ninyo, pero parang bigla na lang siyang, alam mo yung bigla kayong magkaka-idea. Around August, yung iba sa inyo, yun yung napipick up ko, sabihin ko sa inyo, yung mga napipick up ko dito. Meron na akong napipick up dito na bansa, Spirit Guide. Anong bansa yun? Letter G, pwedeng Germany, ano pa ba yung mga bansa na G? Basta letter G na bansa, ayan. Hindi ko na alam kung ano pa yung ibang bansa na letter G, ano. Pero ayan po, some of you may pag-travel kayo dito. Kung hindi siya bansa, pwedeng lugar. O lugar doon sa bansa na yon, kung anumang bansa yon, na pupuntahan po ninyo. So, tignan natin. So, Guam yung iba. Ayan. Basta letter G, tignan nyo na lang. Okay. So, ito para sa mga naghahanap, no, ng trabaho. So, kailangan nyo kasi mag-take ng risk. Yun yung sinasabi ni Universe. Baka po, tignan nyo, di ba, nandito kayo sa kabilang side. Nandito pala yung opportunities para sa inyo. So, layo kayo. Yun yung sinasabi. Meron tayo naman dito, King of Pentacles. Okay, para naman po ito sa mga gustong mag-resign. Ayan, pinag-iisipan ninyo. Actually, okay naman, no? Wala naman kayong magiging problema dito. Lalo na, yung karamihan naman sa inyo, Pisces, magre-resign kayo. Pag sure na talaga kayo at alam niyo na hindi naman kayo maghihirap dito. Alam mo yung ready ka. Oo, parang pinaghandaan mo na to. Baka nung 2023 pa, yan, naiisip mo na yan. Tapos ngayong 2024 mo siya gagawin. Tignan natin ano pa yung energy. Ayan, 2 of Cups. Okay, so yung iba sa inyo, pwede rin na meron kayong, ano kasi dito, yung meron na ba kayong katuwang? Yun yung pinapakita kasi dito ni Universe. Meron na kayong katuwang pagdating sa mga, ayan, kinuha ko lang yung nalaglag na card. So, ayan po, pwedeng yung iba kasi magta-travel nga talaga sa ibang bansa. So, pwedeng doon na kayo, ayun, doon na kayo mananatili yung iba sa inyo. So, isa-sacrifice nyo talaga yung career ninyo dito. Kasi pwedeng mas maganda pa yung career na naghihintay sa inyo. And meron din naman ako nakikita dito. Di naman kayo mangingibang bansa. Pwede po na meron kayong partner or meron kayong, ayan, asawa ninyo, ganyan. Is pwedeng magbi-business na lang kayo. Basta yung mga, parang meron kayong itatake talaga dito na opportunity or meron kayong sisimulan na magkasama kayo. Yan, parang walang iwanan dito. Tignan natin kung ano pa yung mensahe, Spirit Guide. Okay, pagdating po sa business.
Okay, kamusta yung business? Energy. Energy po, spirit guide ni Pisces pagdating sa business. We have the Empress. Napakaganda. Kaya lang kasi, medyo, sabihin natin, medyo mabagal. I mean, may process talaga. So, yan, yung iba sa inyo, di ba? Tatanong nyo, successful po ba yung business ko ngayong 2023? Magiging successful siya, pero need nyo talaga is maging hands-on dito. Tsaka huwag kayong magmamadali. Ayan, meron parang stage by stage. Di ba parang pagbubuntis? Stage by stage siya. Oo, huwag kayong magmamadali. Tingnan natin. Okay, so maganda naman yung energy na pinapakita sa atin dito. Tsaka pinapaalalahanan kayo ni universe na huwag kayong oo ng oo dito. Tingnan natin, ano pa, spirit guide para po sa mga may current business. We have justice. Ayan, baka kailangan nyo na mag-ayos ng mga papers. Baka meron na kayong, may mga tax ba na kailangan bayaran, ganyan. Ayan po. So, pwede rin na yung mga dealings ninyo ngayon is with, with receipt, with, may mga kontrata na. Yan, pang malakasan na talaga siya. Tingnan po natin, pagdating naman spirit guide, sa mga nagbabalak naman pong business. Okay, we have Knight of Swords. Simulan nyo, June, July. Ayan. So, more on, parang, second to third quarter ng taon. Ayan po, parang mafa-finalize nyo ito or pwedeng may darating na opportunity para kayo ay makapag-business. Ayan, pwede rin ito yun sa mga magre-resign sa work kasi 'di ba? Kung nagbabalak kayong magnegosyo. Maganda po yung energy para sa inyo. Knight of Swords. Kaya lang hindi pwedeng sala sa init, sala sa lamig. Ibig sabihin yung parang ngayon gusto nyo, tas mamaya ayaw nyo na. Hindi pwede. Kailangan consistent po kayo dito. Tapos dapat talaga may goals kayo. May nire-reach kayong goals. Hindi pwede na nag-business lang kayo kasi wala lang. Nagtatrabaho ka kasi wala lang. Dapat may goal ka sa lahat ng gagawin mo ngayong 2024. Tingnan natin, Spirit Guide. Ano po yung mensahe natin? Okay, para po sa mga nalulugi naman yung business. Kamusta naman? We have the Hermit. Pag-isipan. We have the Devil. Actually, nahihirapan na nga yung iba sa inyo dito. We have Death card. Ayan. So, baka tinatawag na talaga kayo ni universe na, isuko nyo na ito at magtuon kayo dun sa bagay na mas mag-gain kayo ng something, na mas magbe-benefit kayo. Kasi ang nangyayari dito, parang, you try to save this business, pero ang nangyayari, mas lalo po kayong nahihirapan. Pwede naman daw kayo mag-move forward, sabi ni universe. Okay, kung ayaw nyo naman talagang bitawan yung business ninyo, pwede is, mag-rebranding kayo dito. 'Di ba? Baguhin niyo yung packaging, baguhin niyo yung pangalan ng name yung pangalan ng business ninyo. Ayun yung kailangan nyong gawin. Basta parang bago dapat lahat ngayong 2024. So ayan, kung ayaw nyong bitawan itong business ninyo. Pero yun nga, sinasabi ni universe is merong another opportunities para sa inyo. Parang wag niyo masyadong ipagpilitan ito kasi talaga sobrang, sabi ko nga 'di ba? Sobrang mahihirapan talaga kayo. Ito yun hino-hold back niyo pa, nilalabanan niyo talaga, kinakapitan ninyo na sobrang kapit itong business. Baka hindi talaga ito para sa inyo. So, think it through, ipagdasal po ninyo, at ayan, gagabayan kayo ni universe. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Sa mga may travel naman, tignan natin kung kamusta. Ay, tignan pala natin yung yung sales, no? Sales. 9 of Pentacles ng business. Ayan, no? Marami naman sa inyo is talaga namang hahataw naman ngayong 2024 yung business po ninyo. Diba? Parang pumipitas na lang kayo dito. Sabi ko nga yung mga meron dito, pang malakihan na talaga. Yung mga orders ninyo, yung mga orders sa inyo, yung mga transactions po ninyo. Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po yung mensahe. Sapatos din, sapatos, tsinelas. Ayan, meron din ako nakikita, baka nagbe-business kayo or baka maisipan yung mag-business. Tignan po natin, Spirit Guide, sa travel naman. We have 10 of Cups. So, ito, hindi lang pala kayo yung magta-travel. For some of you, pwedeng magta-travel din kayo with your family. And yung iba nga po sa inyo, pwedeng yung mga family members nyo, baka nasa ibang bansa na nga. Kayo na lang yung hinihintay. So, yun, baka nga i-give up na yung inyong trabaho dito sa Pinas. So, ayan, 10 of Cups or baliktad, no? Pwede rin naman na magpo-for good na yung iba sa inyo. Ayan, baka ito ang diba, napaghandaan nyo na talaga yung retirement ninyo, napaghandaan nyo na talaga yung taon na 2024 is kayo ay kayo ay magpo-for good na dito sa Pinas. Ayan, pwede rin, no?
Napakaganda kung ganun, kung matupad talaga yung mga plans ninyo na ganyan. Tignan natin kung hindi naman, na feeling ninyo di pa kayo ready, huwag kayo munang for good. Sulitin nyo muna itong 2024 para kayo ay makapag-isip at para kayo ay makapag-ipon. Tignan po natin. Okay, we have 8 of Cups. May pag-travel talaga. Yung iba sa inyo, with family. Yung iba naman po sa inyo is solo. Solo magta-travel. Or meron din ako nakikita kasi dito, pwedeng bubukod na kayo. Ayan po. So, parang magsosolo na talaga kayo dito. Some of you, solo traveler. Or, bubukod na kayo. Tignan po natin. Pagdating naman sa health. Sa health, we have 6 of Swords. Okay, meron kang mga iniiwasan dito. Syempre, mga pagkain siguro yan. Alam mo na yung mga nakakasama sa'yo. At meron din akong nakikita dito na, actually, iba sa inyo may mga sleepless nights kayo. Hindi ko alam kung may insomnia ba kayo. Pero, unti-unti naman, ayan po, kung ano man itong sakit mo or magiging sakit mo ngayong taon na ito, makaka-recover ka naman talaga, Pisces. And, ayan, kasi inaalagaan mo din talaga yung sarili mo. Ayan po. Ayan, 5 of Swords. So, ayan, baka laging nananakit yung ulo ninyo. Okay? So, oo. May nagdudugo din ako nakikita. Ayan, tignan mo, may dugo dito. So, more on sa ulo, baka naglalagas yung buhok. Sumasakit yung ulo ninyo. Ayan, sa mata yata yung, di ba, pag minsan sumasakit yung ulo natin, sa mata yung, parang, yun yung, parang naapektuhan talaga. Ayan po. Hindi ko rin alam kung may brain surgery ba yung iba sa inyo. Ayan po. So, tignan nyo ha. Napaka, nito, crucial nito kapag ganito yung nararamdaman ninyo. Pag sobrang nananakit yung mga ulo, magpa-check up. Yan. Kasi baka hindi na siya normal. Tignan natin, spirit guide. Hindi na lang pala siya sakit ng ulo. Baka mas more pa. Kaya magpa-check po kayo. Huwag kayong matatakot kasi mamaya kayang-kaya naman talaga. Iinuman nyo lang pala ng gamot, etc. Pero dahil natakot kayo, ayun, mas lumala. Kaya huwag kayong matatakot, magpa-check kayo kapag meron kayong hindi nararamdaman na mabuti sa inyong katawan. Tingnan po natin pagdating sa family and relatives ngayong taon na ito. We have Queen of Wands. So maraming celebrations dito. Meron din pwedeng mag 18th birthday or could be 50th anniversary, 50th birthday, golden birthday. Ayan, dito sa family ninyo. So parang ang daming celebrations. Yun yung pinapakita dito. Pwede rin baka may kakasal po dito na family members. Tignan natin, spirit guys. Sa mga friends mo naman, we have 3 of Pentacles. Marami kang kaibigan na sobrang busy talaga sa pagtatrabaho. And nakikita ko din dito, Pisces, marami ka din kaibigan na pwedeng yayayain kang magtrabaho. Ayan. Ayan o. Or lumipat sa company nila. So, mas marami kang interactions with your friends ngayong taon na ito. Parang di kayo mauubusan ng chika ng usapan, yan. Pero more on yung mga pinag-uusapan talaga is paano i-level up yung life, about sa trabaho, mga ganyan. Basta more on parang hinihila ninyo pataas yung isa't isa. Check po natin para naman sa mga, ayan, getting to know natin dito. Spirit guide sa mga may nakakausap, may ka-talking stage ngayong taong 2024. Kamusta po ang magiging relationship? Kamusta po ang energy pagdating sa connection na ito? Please, spirit guide, tignan natin. Kamusta po, spirit guide? Ang connections. Tignan natin. Meron bang mahilig dito sa buko? Ayan, tignan natin. We have 7 of Swords. Okay, kilalanin mo munang mabuti yung taong ito. Actually, ini-stalk ka din niya talaga. Parang nag-uusap na kayo pero parang hindi siya palagay dun sa mga sinasabi mo. Or baliktad, baka ikaw to Pisces, may pagdududa ka sa kanya. So baka ini-stalk mo siya. Or hindi lang siya, even mga friends niya, ganyan. Parang, ewan ko, parang di kayo nakakaramdam kasi ng peace of mind dito. Tingnan natin. We have Queen of Wands. Ayan, iniisip mo marami siyang, kasi parang busy person tong kausap mo eh. So, pwedeng minsan lang talaga siya, nagbibigay siya ng time sa'yo, pero hindi katulad ng gusto mo na available siya, kunwari, ganon, lagi. Pag nag-chat ka or pag nag-usap kayo. So, parang meron kang pagdududa sa kanya. Pero actually, parang ang pinagkakaabalahan niya talaga is yung, sabi natin, yung life niya talaga, okay? Yung trabaho niya, ganon. Wala namang ibang tao na involved dito sa connection ninyo. Or wala na siyang ibang nakakausap. Kasi nga, parang hindi niya kayang i-maintain na marami siyang nakakausap. Tingnan natin para po sa mga single. Okay, the Hanged Man. Possible ba na magka-love life na? Medyo may struggle kayo dito. Ayun yung pinapakita ni Universe. 10 of Swords. Okay.
So, ingat-ingat lang din kayo. Ayan, kung meron naman kayong nakakausap dito or meron kayong kakausapin, yun nga, iba sa inyo, kung makikipagkilala kayo ngayong taon na ito, pwede kasi ang mangyari is black and black yung nakikita ko dito. So, parang alam mo yun, hindi consistent talaga yung taong makakausap mo, yung taong sabihin natin interested sa'yo. Parang hindi niya kayang ibigay 100% niya. So, parang same energy kayo nito. Ayan, kung may makikilala kayo, ayan. Tignan natin para po sa mga byuda at byudo. 8 of Pentacles. So, ito makikita mo talaga yung efforts ng taong to pagdating sa'yo. Tapos, ano siya, very hardworking. Wheel of Fortune, mukhang yayayain ka na nitong magpakasal. May tutol ba, Spirit Guide? Knight of Pentacles. Okay, so may tumututo lang dito is regarding kasi sa mga usaping pera. Ayan po. So, oo, baka sa mga anak nyo to. Kung meron po kayong anak, yan, yung mga byuda at byuda dito. So, ayun, usaping pera yung pwedeng magkaroon ng problema. Kaya may tututol. Pero ito, napakaganda po. Ang ganda ng energy ninyong dalawa ng taong ito, yung karelasyon mo. Parang swak talaga. Alam mo yun, nandoon na pag naging kayo talaga, mag-asawa kayo, yung pera ninyo mas magbubloom pa siya. Tignan natin. So, pwede kang parehas kayong magaling humawak ng pera. Tignan natin para po sa mga magka-live, para sa mga in a relationship naman tayo. Siya na ba? Queen of Swords, medyo pag-iisipan nyo pa. Medyo stress kayo dito sa person nyo. 8 of Wands. Mukhang marami kang madidiscover dito na yung person mo is marami siya palang kinakausap. Akala mo green flag siya, pero red flag pala siya. King of Wands. Ayan. Pero nakikita ko naman, no, mag-e-effort talaga sa'yo yung taong to. The Fool. Ayan, magte-take siya ng risk sa'yo. So, parang may mga times, no, na pwedeng pagtatabuyan talaga, no. Parang alam mo yun, parang ayaw mo na. Pero yung taong to is, hindi talaga siya susuko sa'yo. So, pwedeng siya na talaga yun, no, yung makatuluyan mo. Tignan natin para naman po sa mga magka-live-in. Tama ba? Tapos na ba tayo dito? Ito yung mga byuda na magka-live-in. I mean, in a relationship, ito naman magka-live-in. 9 of Cups. So, may mga good news talaga para sa inyo dito. May mga happy news ngayong taon na ito. Death card. So, may new beginnings para sa inyo. So, ayan, di ba nga? Dahil magkasama na kayo, happy naman yung inyong pagsasama. And, ayan, we have Death card which is transformation. The Empress. Ako, tototohanin ka na nito, okay? Or tototohanin mo na itong person mo, itong ka-live-in mo. So, yes, yung iba sa inyo dahil may mga anak na kayo, ayan, naiisip na din naman talaga na magpakasal. So, pwedeng this year na yan mangyayari. Or pwede rin naman, kung hindi pa siya this year, baka mag-iipon pa kayo, is pinaplano na siya. Paplanuhin na siya ngayong 2024. Para naman sa mga married natin, we have 3 of Wands. Ayan, mga married natin dito, marami dito is LDR. So, ayan, sacrifice lang talaga pagdating sa family. Okay, the Sun. Pero ayan, nakikita ko dito ay humbleness yung nakikita ko. So, nagbibigayan talaga kayo dito ng asawa mo. Pag may problema kayo, hindi nyo sinasabayan yung isa't isa. Page of Swords. Okay, ingat lang dito kasi baka may mabuntis po at okay, huwag kayong magpaka-stress. Ayan. We have Knight of Wands. Ang dami nyo ma-achieve dito ng asawa mo. Ayan po. So, di ba may Page of Swords tayo dito kanina? Yung sa naghahanap ng trabaho. So, ayan po, baka, meron dito, nag-aayos na kayo ng papers, tapos, ayan, ma-approve na siya ngayong, ngayong taon. So, pwedeng makuha nyo na yung asawa ninyo kung pinipetition kayo, or pinipetition ninyo yung asawa ninyo. Tignan natin, ano ba yung magiging biggest struggle ninyo ngayong taon na ito sa mga married natin. We have 3 of Swords, pwedeng may involved na third party dito. Ayan, so baka may alam na kayo, pero hindi nyo sinasabi sa person ninyo, sa asawa ninyo. Yun yung nangyayari kasi dito. Meron din ako nakikita dito dahil nga pwedeng LDR kayo. So, meron doon, may family siya doon. Tapos, kukuhanin kayo. Medyo, magulo yung situation ninyo. Yun yung nakikita ko dito. Parang, alam mo yun, hindi siya usual na sitwasyon. Ayan, parang mapapakamot ka sa ulo pag narinig mo yung kwento. Parang ganun, no? So, parang pagsasamahin kayo, meron ako nakikita dito, parang pagsasamahin kayo sa iisang lugar.
Ayan, siguro hindi naman sa same na bahay, pero sa same parang community, ganun. Oo. So, tingnan natin, okay, ano ba yung blessings mo para ngayong 2024? Spirit guide, ano po ang blessings ni Pisces ngayong 2024? I'm open to receive any messages, please. Spirit guide for Pisces ngayong taon na ito. Ano po ito? We have a blessing of the air. So, may mga good news ka talaga dito in terms of your career. Napakadami po niyan, Pisces. We have a blessing on your wisdom. Tapos, meron din dito, pwedeng, kung hindi nga kayo to, pwedeng sa family ninyo, magiging scholar yan. Ayan, parang full-time scholar yung iba sa inyo. We have a blessing on your intuition. So, do not block your intuition kasi nakabaliktad siya. So, baka binablock nyo yung intuition po ninyo. So, pakinggan ninyo yung inyong intuition. We have a blessing of the earth. Marami din kayong pera na mahahawakan ngayong taon na ito. Pero syempre, nasa pag-handle nyo pa rin yan kung mapapalago nyo ba yung pera na yon or gaano ba yung itatagal nitong pera na ito para sa inyo. At tignan natin ano ba yung ayan, tignan natin. Kuha tayo dito ng isa pang mensahe. Spirit guide, ano po yung mensahe natin? Okay? Spirit guide. We have unsatisfied. Ayan. So, kung meron kayo dito mga bagay nga no, sa buhay ninyo or mga sitwasyon na hindi na kayo natutuwa, di ba? Hindi na kayo masaya. Parang nahihirapan na kayo. So, you should let go na. Huwag na kayong mag-hold back dito. Kasi yun, sa pag-hold back ninyo, dyan kayo lalong nahihirapan, Pisces. So, ayan po. At ito, mag-wish na po kayo. Okay, mag-wish na kayo, Pisces. This is for you. Para ngayong 2024. 3, 4. Wish fulfilled na po yan. Mag-iingat kayo ngayong 2024. More blessings to come para sa iyo at sa family mo. And also good health. At ayan, tignan lang natin kung saan ba. Ano bang mangyayari para sa inyo pa ngayong taon na ito. Basta always ask for guidance kay universe, kay God, sa inyong mga spirit guides, and also sa mga tao din na nakapaligid sa inyo na may mabuting intention para sa inyo. Ingat po kayo always. Bye-bye!